Amen. Pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, it's a brand new day this morning. Sabi nga ng Panginoon sa ating theme verse during our dawn worship in Proverbs chapter 8 verse 17, mahal ko yung mga nagmamahal sa akin at makikita ko ng mga matyagang naghahanap sa akin. So sa English version, those who seek me early. So early meaning dawn, di ba? Maaga, sabihin. O itatagalog po natin yun. Amen. So that's what we will do today. Again, we will seek Him early in the morning and we will find Him. Sabi ng Panginoon, di ba? Pangako niya po yun. So hindi niya tayo bibiguin. Tayo po ay magsipagbukas muna before we pray sa ating key verse din for this week. And sa last day natin, summarize po natin, lahat yung 5 signs in view of Luke chapter 4. Let's open in Luke chapter 4 verses 18 hanggang 21. Let's read it once again. Nasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako para i-preach ang magandang balita sa mga mahihirap. Pinadala niya ako para i-proclaim ang paglaya ng mga binihag, para sabihin sa mga bulag na makakakita na sila. Pinadala ako para palayain ang mga inaapi at i-announce na dumating na ang oras para iligtas ng Panginoon ang bayan niya. Nirolyo niya ang scroll, binalik sa assistant at saka siya umupo. Tinitigan siya ng lahat ng tao sa synagogue. Sinabi ni Jesus sa kanila, natupad ngayon ang sinasabi ng scripture habang naririnig ninyo. Wow, what a beautiful revelation and blessing to behold na that moment. Ito po yung sinasabi natin na they will see it to pass. Sabihin, makita nila talaga with their own eyes. And so we will see. And so we are seeing din. Nakikita rin natin marami pong passages ng scriptures na nakikita natin na nangyayari sa ating kapanahunan. So with that, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. 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 Come on, let us thank God for today, another day that He has made. We bless your name, Abba Father, for today and every day of our lives. Every gising is a blessing, Lord. Salamat po na tinawag niyo kami muli. Sabi niyo nga, mga humahanap sa akin, matyagang naghahanap. Matatagpuan. Tatagpuan ka namin, Lord, dahil kayo po ay laging naghihintay sa amin. Katulad po nung tatay sa alibughang anak na laging nakaabang, malayo pa yung anak niya ay tumakbo na siya. Hindi na niya hinintay na makalapit. Hindi niya na ganun siya ka-excited. And so this morning, ganun po kayo muli ka-excited, Lord, to meet us, to embrace us, to lavish us with your love. Lord, maraming salamat po. Tago niyo pong muli ang inyong lingkod sa inyong likuran. Always only Jesus. Kailangan maitaas. Banal na Espiritu ng Diyos. We ask for your anointing to come, overflow, to suffice all our needs, to empower us, to make us understand, to make us obey your word. Marami pong salamat. Abutin po ang lahat ng inyong mga anak. Wala po kayong lalampasan. Bawat isa na saan man, anuman ang kalagayan. Marami pong salamat na ang kanilang pagdalo, their labor in you, Lord, will not be in vain. Hindi masasayang, Panginoon. Ito po ang aming nagkakaisang dalangin ng may pagtitiwala at pagkamangha ngayon pa lamang. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. So, kamusta po kayo, mga kapatid? Pinagpala po tayo lagi ng Panginoon. So, we are always blessed to bless. So, it's related to our lesson for today. So, itutuloy po natin ang ating pag-aaral. Again, a preaching from Pastor Dr. Dr. Billy Graham on the 5 signs to know kung if the anointing of God is at work in us or is in us. Ano po? So, again, the anointing of God means His power, His presence, no, sa atin, and
there is a way to know if His Spirit is at work in us. So, mahalaga pong malaman natin ito. This is an assurance so that lahat ng ginagawa po natin ay tiyak natin na hindi po sa sariling lakas natin at para po kung nahihirapan man tayo ay mayroon tayong inaabangan na tagumpay because we know na the Holy Spirit is at work. So, He is for us. He is not against us. Amen? So, we already learned the 3 signs. So, meron tayong pang-4 ngayon. So, let's just have a quick review. So, una, sabi natin that the anointing of God is evident, is in us if we have a deep, unshakable sense of peace. Yung kapayapaan na hindi maunawan, hindi malirip, ano? Kung nararanasan natin yun sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng kadiliman, sa kabila ng lahat ng problema po, ito po ay ang banal na espiritu ay nananahan sa atin ng makapangyarihan. Siyang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Amen? And then number 2, sign is kung tayo po ay nagkakaroon ng pagkauhaw, pagkagutom, no, sa kanyang salita. Sabi nga sa Matthew 5:6, mabubusog po. Mabubusog. So, lagi po tayong excited, no? Hindi siya isang kabigatan, hindi rin po siya routinary na ginagawa na lamang para matapos, kung hindi, ito po yung sustenance natin. So, kumbaga, yun nga, nabubuhay tayo para kumain ng salita ng Diyos. Okay po? And then number 3, yung pinag-aralan po natin kahapon, we are certain, sigurado tayo, tiyak tayo na nasa atin, nananan sa atin ang anointing ng Panginoon if we have growing sensitivity to the voice and leading of the Holy Spirit. Ibig sabihin, nagiging mas sensitibo po tayo sa tinig at sa promptings. Pag sinabing promptings, parang call, yung pagka tinatawag po tayo, yung kinakalabit, diba po, ng Panginoon, ay na aware tayo doon. We discern. We know that it is Him talking to us. We can distinguish. Kilala natin ang kanyang tinig dahil nga tayo ay kanyang mga tupa. So, if you are experiencing that in your life, no, dati you are not aware, hindi mo alam, magulo, madilim, pero ngayon maliwanag, alam mo na si Lord yun nangungusap sa'yo at sinusunod mo yung kanyang tinig, then that is another sign na nasa iyo ang anointing ng Panginoon. So, in number 4 na po tayo ngayon, we are sure, certain na nasa atin ang anointing ng Panginoon if we have the heart that desires to serve others. Yan. So, lahat po nung yung kapayapaan na naranasan mo, yung salita ng Diyos na binabasa, na intindihan, sinusunod mo, at yung tinig ng Panginoon, the Holy Spirit, na naririnig mo at ginagabayan ka, then automatically, saan ba? Ano ba ang nais ng Panginoon na gagawin natin? Hindi po ba ay mabubuting bagay, paglilingkod sa ating kapwa? Kaya po, yan po yung isa pang sign. Buksan po natin sa 1 Peter chapter 4 verse 10. So, ang sabi po diyan, unang Pedro chapter 4 verse 10, 1 Peter chapter 4 verse 10, bawat isa sa inyo gamitin yung mabuti ang iba't ibang gifts na binigay sa inyo ng Diyos. At gamitin nyo ang mga gifts na yan para sa ikabubuti ng kapwa nyo. So, lahat po ng mga tinanggap natin, no, lahat ng gifts, lahat ng mga power, lahat po ng anointing na yan, na atin pong nararanasan, kailangan pong gamitin natin, not just for personal gain. So, kumbaga, hindi lamang natin hinihiling ang anointing, no, at ini-enjoy sa sarili natin. It is meant to be shared. Yan. So, it's not just for your own benefit. So, kung totoong ang banal na espiritu po ang nag-anoint sa atin, ay nagkakaroon tayo ng desire to serve. Yan. Kaya nga, hindi po pwede na hindi tayo nagsiserve. Hindi pwedeng hindi tayo nagbibigay. Kaya nga sabi, diba, you can give without love, but you can't love without giving. So, kung talagang ganun din, kung talagang nasa iyo ang banal na espiritu, then it will prompt you to want, to desire, and to do, no? Yung to serve others. You will be moved to compassion. Kakaroon tayo ng awa sa mga nawawala, sa mga
naghihirap, sa mga nangangailangan. Diba? Yung puso natin ay ganun na lamang yung desire na makatulong, eager to serve. So, bibigyan tayo ng banal na espiritu, ng lakas, ng karunungan at biyaya na maglingkod. Hindi siya obligasyon, no? Hindi siya kabigatan, kundi ang nagdudulot po sa atin ay yung pag-ibig, deep love. No? Dahil nga, timanggap tayo, ay ibibigay din po natin at mararanasan natin yung kagalakan sa paglilingkod. Kaya nga sabi, 'di ba, yung joy, 'di ba, Jesus first, others next, yourself last. Yun po yung lagi kong testimony na naranasan ko nga, na yung washing of the feet, no ba, yung ginawa ng Panginoon sa mga disciples. Mas grabe pala yung joy ni Lord doon, 'di ba? So, parang anong hinugasan, 'di ba, yung testimony ko na ang naghugas ng mga paa ko, mga tawag dito, Koreans. Iyak ako ng iyak noon, but I really felt na I wasn't worthy. Hindi ako karapat-dapat sa ganung uri ng pag-ibig. Grabe yung iyak. Pero mas grabe yung iyak. Yun, nung time na hinugasan yung pa ako, yung guilt ang naramdaman ko doon na hindi ako karapat-dapat. Pero nung ako na yung naghugas ng paa, di ba po, hindi guilt ang naramdaman mo, kundi joy and love. Kaya doon natin totoong mararanasan yung pag-ibig at kagalakan when we serve, because it is from the Holy Spirit. We lay down our own desires for others. So, ang banal na espiritu ng Diyos ang magmo-move sa atin, no, to become, na tayo maging kamay at maging paa ng ating Panginoong Yesus. So, hindi po yun magagawa ng mundo. Sa mundo, pwede nilang gawin yan, pero may kapalit yun, may inaantay na kapalit. O kaya naman ay dala ng anumang ibang mga sabihin natin na agenda. Diba po? Pero kung tunay na disipulo ng Panginoon na tumanggap ng pag-ibig niya at ang banal na espiritu ang nagpo-prompt sa atin, ang nag-anoint sa atin, nag-empower sa atin, tiyak totoo po yun at walang ibang dahilan kundi pag-ibig. Yung pag-ibig na tinanggap na gustong ibahagi rin sa iba. So, sabi nga, freely we receive, freely we give. So, sa umagang ito, yun po yung isang sign na I believe nakikita natin yun dito sa atin, sa Church sa Emmanuel. Yung pagsaserve po natin, yung inuuna nga ang iba, yung binubuksan ng ating mga tahanan para sa iba. Mga kapatid, sa Diyos po ang papuri at patuloy po natin itong gawin hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon or hanggang sa tawagin niya tayo if He calls us home. Matagpuan tayo na ito ang ating ginagawa. Amen? Praise the Lord. Sa Diyos po ang papuri. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. 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 Baji. Kamsahamnida namin. Kamsahamnida, Baji. Hallelujah. Salamat po aming Ama sa langit sa mga salitang muli na nahayag, sa mga katotohanan ito na siyang nagpapalaya sa amin. The knowledge of this truth. Not just the truth, but the knowledge of it. Naintindihan namin ito, isa sa buhay namin ang mga ito. Marami pong salamat. Kayo po ang unang nagbigay sa amin, kaya po nagawa namin magbigay din ng kabutihan sa aming kapwa. Patuloy po kaming punuin ng inyong presensya, ng inyong kapangyarihan upang magawa namin ng buong puso, ng buong buo, ang lahat po ng inyong kautusan. Sabi niyo nga, pinili kami. Kami po ay tinuring na mga banal, na mga pari, royal priesthood, upang ibahagi ang mga kamangha-mangha, nakakabilib na ginagawa ninyo. At wala nang ibang paraan para gawin ito kundi makita ito sa aming mga buhay, hindi lamang sa aming mga salita, higit sa lahat sa aming mga ginagawa. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat po ng panalangin na idudulog muli sa inyong altar. Nawa magsilbi itong mabangong insenso, tanggapin po ninyo matupok ng apoy ang aming mga handog
ng mga pasasalamat, mga panalangin sa umagang ito. Abutin ninyo ang inyong mga anak sa bawat panalangin, sa bawat intercession, Lord. Maranasan din nila ang naranasan ni Job na pinanalangin ng iba, ang panalangin ng pangangailangan ng iba, at kayo ang bahala sa kanya. Ganon din ang gawin nyo sa lahat ng inyong mga anak na tunay na tapat, nagtatapat sa panalangin, Panginoon, sa pagdulog sa inyong banal na trono. Hallelujah. Ito po, Ama, ang aming nagkakaisang dalangin ng may pasasalamat, pagdakila, pagtitiwala, pagkamangha. Sa tanging pangalan nyo lamang, in Jesus' name. Amen.